Kuya. Okay. Yung camera sa likod. Sa harap. Camera sa likod. Pasok ka, ma'am. Pasok. Okay. Sige. Sorry, ma'am. Sorry. Mic baba. Mic baba. Guys, yung camera. Ulo nyo isa. Pwede mo baba. Guys, baba kayo. May TV sa likod. Sir, ano po yung grounds natin for this petition? Sir, ano po yung... Hi, sir! Yan ang remedy ng kahit sinong mamamayan sa Pilipinas kapag delete na ng walang basihan or illegal detainment. So, ang mga grounds po natin para sa petition na ito ay unang-una, hindi pwedeng maging batayan ng pag-aresto at pag-detina sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Bakit? Kasi ang ICC pwede lang siya mag-exercise ng jurisdiction niya kapag ang national legal system ng bansa ay hindi umaandar, hindi nagfa-function. Pero kitang-kita naman natin na ang Supreme Court at ang mga korte natin sa Pilipinas maayos na tumatakbo. Ang DOJ natin may kakayahan na mag-prosecute. In fact, sinight namin sa petition namin ang mga statements mismo ng gobyerno natin sa ICC na sinasabing wala kayong jurisdiction sa amin dahil namamayagpag ang legal system namin sa Pilipinas. At si Secretary Boying na mismo ang nagsabi na wala kayong karapatang manghimasok sa amin. So anong nangyari? Diba? Bakit biglang kung dati wala palang jurisdiction, ngayon bakit biglang naging batayan ng pag-aresto at pagdetina sa dating Pangulo? Pangalawa, at nabanggit na ito ni Attorney Sal kanina, kung sa extradition treaty nga, kung extradition, ibig sabihin may agreement ang dalawang bansa na kapag may krimen na nakomit sa isang bansa, pwedeng mag-request yung kabilang bansa na i-extradite yung tao na yon sa kanilang bansa. Pero kahit na merong treaty na ganon, merong kailangang prosesong sundin. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung accused na sagutin yung complaint at patunayan na hindi siya dapat ma-extradite sa bansa na nag-request sa kanya. Kung natatandaan nyo dati, si former Congressman Mark Jimenez, matagal na proseso yung extradition niya bago na desisyon na ng korte. Pero kita nyo naman, ito inamin ng gobyerno. Ilan nila natanggap yung Interpol Red Notice noong umaga. Tapos sa gabi wala na si Pangulong Duterte. So ibig sabihin hindi pinag-aralan, hindi verify, hindi sinukat laban sa batas natin kung dapat nga bang panagutin si Pangulong Duterte sa ICC. Pero inuunahan ko na po kayo, batay sa aming pag-aaral, wala pong basehan ang warrant of arrest ng ICC. Umaasa kami na dahil yung eroplano ay nasa kustodiya pa ng Pilipinas, ng gobyerno, umaasa kami na pag inutusan sila ng Supreme Court na ibalik si Pangulong Duterte dito at ipresenta sa Supreme Court, kaya pa rin nilang gawin. So, kaya din kami nagmamadali. Actually, gusto sana namin kahapon, pero nakita nyo naman kahapon, kahit si Attorney Sal mismo ayaw papasukin. Paano kami makapaghanda ng petisyon? Paano namin makausap yung mga kliyente para makafile? Hindi nga kami makapasok. So,
umaasa kami na it's not too late. Meron pang konting pagkakataon. Ang alam namin is nag-stop over sa Dubai. So maybe that buys us a bit of time. But we know time is running out. So we hope that the Supreme Court can urgently intervene. So isa ba, alam nyo, itong ginawa ng gobyerno, umalis na, wala na. The illegal act follows the action. Kung ginawa mo, lahat ng ginawa mo, ay magiging illegal. Kasi sila ang tumawag na batas. Kinuha nila, saka sinakay nila sa plano. Laban sa mga kalooban. Dinala nila sa isang bansa. So yung illegal na kanilang ginawa, sinusundan yan. Madali sabi, gobyerno ay meron pa rin kasalanan kahit saan ka magpunta, you are still bound by your legal action and you'll be accountable in this country, specifically sa Korte Suprema sa pagkakita ng mandato niya na magbigay ng desisyon sa anumang paglaban sa sarili. Attorney, magkakasabay ba kung ilabas ng Korte Suprema yung desisyon nila kung yung custody ay nasa ICC na, let's say, Duterte already arrived in Manila? Problema na ng gobyerno yun sapagkat sila ang gumawa ng illegal na action. Hindi ko rin nila. Sir, can you say that in English po? Okay. So, nakausap po ba natin si President Duterte ngayon yung naka-layover po sila? May any information how he is? Ang alam namin, nagtawagin siya ni kanya ka lang kasi sa akin. Thank you for sharing. Ay, pero hindi ba kayo disappointed yesterday? Kumakasa tayo ng TRO. Walang nilabas ng TRO. Are you disappointed? Ano bang Kahit pag-disappointed ka, wala ka rin magagawa. Kaya nga rin pwede na ng US po para bigyan ng pagkakagawa ng masikan at pumasok ng pagkakagawa sa ginawang pakikialap sa karapatang pagkao na Attorney, hindi lang po yung full Thank you, sir. Okay. Paulo A. Panelo Jr. Ano po yan? May junior pala, sir. Thank you po. Okay. Meron pa dyan. Sila may kasalanan. Tony, pabon lang. Tony. Thank you po. Walang precedent ito eh. Walang precedent na ang gobyerno nang-aresto ng sarili niyang mamamayan, ang batayan niya ay warrant of arrest mula sa dayuhan. Kasi nga, kung may extradition treaty ka nga, hindi pwedeng gamitin yung warrant of arrest mula sa ibang bansa eh. Kailangan mag-apply ka pa dito ng warrant of arrest mula sa sarili nating korte. So, kaya siya walang precedent kasi mantakin mo, pag may treaty, kailangan mo pa mag-apply sa court. Pero ito, wala tayong pananagutan sa ICC dahil nag-withdraw na tayo. Dito, walang court. Wala nang daan-daan sa court. Direkta na. Dinampot lang siya agad tapos pinatapon doon. So umaasa kami na makikita to ng Supreme Court na pambihirang pangyayari ito at napapanahon na gamitin ang kapangyarihan ng Supreme Court para i-correct ang pagkakamali. Sabi ni Senator Cayetano, dapat daw talaga nagamit niya lahat yung remedies muna bago siya pinayagan. Alam niyo, pinayagan ng gobyerno ng kunin ng ICC. Alam niyo kasi kumbaga kunyari ang pinag-usapan natin inaantay yung TRO pero linabas. Ang sasabihin siya ng gobyerno, wala namang pumipigil sa amin kasi walang TRO eh. Pero hindi yun ang ginagawa ng isang dissenting gobyerno eh. Ang dissenting gobyerno
pinapayagan na ang mga nasasakdal, diba, mabigyan sila ng pagkakataon na idulog sa korte yung complaint laban sa kanila. So hindi yun nangyari, obviously. At sana hindi pa huli ang lahat. Sir, confirmation lang. Well, pagka hindi, iisipin pa namin kung ano pang move. Pero meron pa namang, ang kagandahan kasi sa habeas corpus is, under the rules, mas mabilis ang response ng Supreme Court. So, we're hoping na habang pinag-aaralan pa nila yung petition for prohibition and certiorari na final ni Attorney Torion and Attorney Delgra kahapon, parang in the interim, sagutin muna nila itong petition. So hindi nyo nagsabing moot na po ang itong ano? Kasi nga nandun na siya. Ayaw namin isipin yon kasi sa aming palagay, meron pa rin control ang Philippine government dun sa aeroplano.